Nawala yung kwintas, nawala yung relos, nawala yung hikaw. Puta, yung pampandong mong mahal, nawala din ha. Oh, sige. Tayo na, ano pa more? Hermes pa more. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Boss Dada mga kababayan. Sigurado ako na mag-e-enjoy kayo dito sa video natin ngayon sapagkat butatang-butata itong si Congressman Kimbo dito kay Sir Dada. Na kung napanood nyo ang last uploads ko mga kababayan na kung saan binutata ni Representative Herrera itong si Kimbo, masasabi mo talagang wala sa hulog ang mga pinagsasabi ng buwayang ito. Na kaya ba hindi ka makapag-isip sa Kongreso, Kimbo, sapagkat wala ang mga lucky charm mo, wala sa tabi mo ang mga luxury bags mo, at hindi mo suot ang mga alahas na galing sa nakaw ng bayan? Naku naman po. Nuwi ka nga ng taong bayan dapat sa'yo ma-cited in contempt din, sapagkat ganun ang ginagawa nyo kay VP Sara, na noong siya ang nasa hearing, hinihingan nyo ng mga dokumento ng mga report ng transparency, ng check and balance, pero ngayon na kayo, Kimbo, ang hinihingan ng report ng Kongreso sa harap ng Kamara, wala kayong maipakita. Aba, napakakupal nyo naman kung ganun. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video ni Sir Dada, ating bigyan mo ng pansin, itong winika ni Zaldico sa ambush interview sa kanya, na nadulas ito mga kababayan na sa kanya rin ang galing na may silent martial law na nangyayari. Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial law po sa Davao. Alam po natin yan. Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial law po sa Davao. Alam po natin yan. At ito naman mga kababayan, pakinggan naman natin itong si Tatay Digong sa bali-balitang papapasukin ang ICC sa taong 2025. Naku naman po, upang investigahan itong nangyari paglaban sa droga ni Tatay Digong. Pakinggan niyo ako. Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Putang ina, sino nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang. Pamilya ko. Taong bayan. Nakinabang sila dyan sa putang ina mga patay na yan. Sino? Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo. Correct. Ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. Hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad dyan sa likod ng bantay. Ako pa ang napoproblema ngayon. Ako. Ang nakinabang kayo. Kayo, mga Pilipino. At yun na nga mga kababayan, tama nga ang winiwika ng mga kritiko sa ating bansa na silent martial law na ang nangyayari. Unti-unti na nang nilalamon ng bangag ng sistema ang gobyerno. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Pucha, nahiya ka, Tangina, nahiya kang ipakita yung mga mamahalin mong gamit, paano na yan? Saan mo na isusuot yan sa bahay? Kaya hindi mo malilin lang ang mga Pilipino matanlawin ng mga DDS. Puta, binatikos mo si Inday Sara dahil sa pera. Puta ina, bumalik sa mukha mo yung kalokohan mo. O ano lumabas ngayon? Nakita yung mga mamahalin mong bag, mamahalin mong damit. Puta, ngayon, iisang butil na lang yung nasa liig mo, Nakita pa yung tennis, yung kwintas mong tennis necklace. Puta ina, diamante yun. O ngayon, puta, isang bilog na lang, mama. Pucha, kung ang Banateros magpapahinga dahil sa stress, pucha si ma'am, pinagpahinga niya muna yung mamahaling gamit niya. Oo, tinago niya muna sa bahay. Isuot mo muna yun pag natutulog ka. Ang bilis ng karma,
Napakabilis Correct. ng karma. Dati ka lang nagta-tricycle. Puta, ngayon may artista ban ka na. Hindi ka naman mukhang artista. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo kapag ka masyado kayong mayayabang. Ang hilig nyong manilip ng iba, pero putay na, yung mga sarili nyo, hindi nyo makita. O ngayon, wala na. Binangga ba naman ng Vice Presidente na si Sara Duterte? Kala siguro nila dahil news blackout, papanig ang sambayan ng Pilipino sa kanila. Hindi nila alam na mumukha na lang silang tanga sa pamumulitika na ginagawa nila kay VP Sara. Ngayon, anong nangyari? Nakatikim ng karma na hindi na nga may flex ang mga alahas niya sa harap ng kamera. Dahil alam niya na sira na ang kanyang pangalan sa taong bayan. Pucha, nawala yung kwintas, nawala yung relos, nawala yung hikaw. Puta, yung pampandong mong mahal, nawala din, ha? O, sige, tayo na, ano pa more? Hermes pa more. Baka naman heartstrings na lang yung bag mo, ha? Pucha, pag nakita ko yun, naka-Jansport ka na lang, ha? Sigurado ko, ano na yan, joke time na yan. Oh, sige. Nawala yung ano, medyo nawala yung bling. Puta, parang ano pa naman to, egoy. Para tong mga rapper punong-puno ng bling eh. Oh, pucha yan, oh. Ang gaba, di magsaba. Sabi ni BP, pucha. Baka sabi ni baka naka-eco bag ka na lang, ha. Oh, nawala na yung mga perlas-perlasan niya. Oh, puros puwet ng baso na yung natira. Loko-loko to, sige, Sinda. play na natin to, pero kita mo yung diferensya Loko-loko to ni si Madam. Sir Dada. Si Madam sa kaliwa. Pucha, kahit walang kolorete, isang mother of pearl na hikaw lang, tapos naka-business attire lang, walang kwintas, lipstick lang, saktong salamin. Puta, magandang babae. Ito naman si Kimbo, pucha, kita mo mukhang Doberman, oh. Parang mangangagat. Putang ina, ang tapang-tapang niya sa simula. Grabe naman. Sabi niya, pucha, kayang-kaya ko to. Kita mo, oh, yung salamin. Wala na, kinawawa na talaga itong si Kimbo ni Sir Dada. Totoo naman kasi winiwika niya, mga kababayan, kung napanood nyo. No? Itong last upload ko bago ito, makikita mo dun, no? Itong ganda ni Representative Herrera na napakasimple na kanyang damitan, na kanyang style. Ngunit litaw ang ganda at talino niya sa harap ng kamera. Ngunit itong si Kimbo na nakapang Pilipinyana na, suit-suit pa ang mga alahas na galing sa nakaw, hindi mo man makikitaan ang kagandahan sa kanyang physical na aspeto. Parang nagmumukha pang ang buwaya dahil sa nalalaman nating pagiging kurakot niya I mean, ang laki. Alam mo kung bakit nagsasalamin ng malaki yung mga tao? Bakit? Para hindi daw makita yung mukha nila. Grabe ka naman. O, di ba? Hindi, kasi ganito, si Madam Chair. Madam Chair, mukhang silya eh. Si Madam Chair, inaano niya, tawag dito, meron siyang ini-sponsoran na budget. May ini-sponsoran siyang opisina ng gobyerno. Sino kaya yun? Na nangangailangan ng budget. Siyempre, budget deliberation yan. Ilang trillion ba naman yan eh. Yung pera ng Pilipinas na paghahati-hatian ng mga ahensya ng gobyerno. Naku po. So ngayon, ito si Snoop Dogg. Ito si Snoop Dogg, Congresswoman Snoop Dogg. Dinidepensahan niya yung budget na hinihingi noong kanyang nung kanyang ini-sponsoran. Ganito din naman yung ginawa nila kay Inday Sara noong nag-hearing. Tanong sa budget. So, ano masasabi mo dito sa budget na to? Ano masasabi mo sa pera na to? At saan yung ganito? Asan yung ganyan?
Ngayon, siya ang walang maisagot na tama dito sa nangyaring 2025 budget hearing sa Kongreso na binutata ni Representative Herrera. Talagang ang karma yan, sir. Nakala siguro nitong si Kimbo siya na ang reyna na ngayon ay nakatikim ng bagsik sa loob ng Kongreso. Panigurado, pinagchichismisan yan sa loob ng Kongreso, lalo na't kumakalat sa social media ang mga lifestyle niya na galing sa nakaw. Oy, Erica Burgos, Boss Dada, gamit ko account ng BB ko. Oy, BB mo talaga. Ba't ba kasi hindi ka makakomment? Erica Burgos, hindi ka naman daw hindi ka naman daw naka-black. Hindi mamaya, check ko nga for myself. Ha? Tingnan natin. Ayan, so syempre taas mo ko siya. Ito si ate, pasimple lang, pak, nakapusod lang ng buhok, ganyan, blondie. Tapos tanong na siya. So ito na pag ano na natin, usapan na natin kung ano yung pag-uusapan nitong dalawan to. Madam Speaker. Ilan to parang lasing kasi. Madam Speaker. Ano po kasi? Madam Speaker. Mary Grace Ramos, salamat kayo. Mary Grace Ramos, thank you sa pakulay ha. Oo, yan ang nakakatanggal ng stress eh. Madam Speaker. Kasi hindi mo ayusin salita mo para kang tinitira sa puwet eh. Madam Speaker. Hindi naman di ba, Madam Speaker. Madam Speaker. Loko-loko talaga. Parang ewan eh. Parang ano eh, parang timang. Madam Speaker. Mrs. Leng. Ay, salamat Mrs. Leng ha. Baliw to. Madam Speaker. Hindi mo alam kung momo o. Nagalit mga kaibigan kong binot eh. Oh, Madam Speaker. Kala mo natatay eh. Ano iba na ibig sabihin ng savings? Ano ba ibig sabihin ng savings? Tutay na tinabi mo. Siyempre magkakaroon ka ngayon ng listahan. O itong taon na to, magkano yung savings mo? Itong taon na to, magkano yung savings? Ito ganun. Ano bang ibig sabihin ng savings? Ibig sabihin na ipon mo. Tangina niyan. Savings, hindi mo nagastos. Itatabi mo. Sinave mo nga eh. Okay nang ina niyan. Anong iba na ibig sabihin ng savings ngayon? Ano ba ibig sabihin ng savings ngayon? May savings ako, putang ina, saan ko ilalagay? Ilagay ko sa Hermes sa loob. Panis? Anak ng tinapay. So tama ba 'yun? Tama ba 'yun? Kimbo. Tama ba na yung savings hindi na kino-compute? Bakit hindi mo kino-compute? Para hindi ma-account. Bakit hindi mo ina-account? Para wala kang liability. Naku po. Ang lakas mong butata kay VP Sara na maghanap ng transparency report o check and balance, pero kayo pala, Kimbo, kayo mismo, sa'yo nang galing na hindi kailangan ng report ang pinanggagastusan ng budget sa gobyerno. Utak buhaya nga mga kababayan. Hindi naman nagbabago yung ibig sabihin ng overall. Na ibig sabihin pangkalahatan na na-save natin sa lahat ng mga ahensya. Ano yung pangkalahatan na na-save natin? Asa na report nun? Magkano lahat yun? Ang ina ngayon, binabago na, dinibay-dibay na. Ay, hindi kasi ganito yan. Yung savings ngayon, pwede ng ganito, pwede ng ganyan. So, na-divide-divide na. Kasi sinasabi nung ni Herrera, meron tayong savings. Nasaan yung report nun at papaano natin inire-report yun? Bakit dati meron, bakit ngayon nawala yung reporting? Yun, dapat ganun. O, limbawa, nagka-save tayo. Ayon sa batas, kailangan sinasabi sa Congress yun. Kumbaga, malaman ng Congress kung nasaan na kung magkano yung savings para pagka nakita natin, meron tayong savings na ganito o nangangailangan yung ganitong ahensya o yung savings, ibato natin doon.
Baka naman ang nangyayari kapag alam nilang may tira sa savings sa bawat ahensya, sa kanila na yun. Naku naman po, kaya ka ba nakakabili ng mga luxury bags, luxury relos, Kimbo? Dahil kapag may tira sa savings, kinukubra mo? Naku naman po. Doon, ito ibato natin doon. Joe Bautista, salamat po. Maraming salamat. So, di ba ganun yun? Kailangan nire-report yung savings. Tama. Kailangan nalalaman ng Kongreso. So ang sinasabi ni Kimbo dito, ay nagbago na kasi. Iba na kasi ngayon. Putang ina niyan. Talagang Naku iba po. na ngayon. Inuubos na eh. Sa kanya lang yun. Sige, Ma'am Herrera. Ano mo pa? Gusto ko latiguhin mo pa. Ay tayo diyan. Ang ina niyan. Tinanong kung nasaan na yung listahan. Pwede bang i-provide ngayon yung listahan ng mga savings na yan, yung to and from and to. Pwede ba natin ngayon? Gusto ko ngayon kasi ngayon yung budget deliberation eh. Ang sabi ni Snoop Dogg, mapaprovide dyan pero hindi ngayon. Wala silang listahan. Puta, yun na nga eh. Grabe naman Yun na nga. Kung nung nagtatanong ka kay Inday Sara at hindi siya makasagot or hindi niya sinasagot ng diretso yung tanong, putang ina, gigil kayo. Correct. Tapos ngayon, hinahanap ng kapwa niyo kongresista, asan na yung listahan? Ipoprovide dyan pero hindi muna ngayon. Kasi hindi. Wika nga ng taong bayan, kung pwede lang daw di umanong i-contempt din si Kimbo, gawin na. Natotoo naman na wala sa hulog ang mga pinagsasabi nitong si Kimbo. Hindi namin ini-expect na putragis kang babae ka. Hindi namin ini-expect na atribida ka. Ang akala ko pa naman, dahil sosyal ako, dahil kaibigan ko silang lahat, lulusot na lang ng maayos itong aking sponsorship ng budget. Naku po. Atribida ka, hindi kami prepared. So, pwede ka bang sabihan na, ma'am, pwede ba yon na hindi kayo preparado? Pupunta kayo sa isang laban ang pinag-uusapan dito, budget-budgetan. Nanghihingi kayo ng pera, tapos pag hinihingan na kayo ng report kung saan napunta yung pera, biglang wala kayong listahan. Madam Chair, ganyan ba dapat, Madam Chair? Ganyan ba dapat, Madam Chair? Baka kaya hindi makasagot ng maayos itong si Kimbo dahil di suot ang mga lucky charm niya ng mga alahas at bag sa harap ng kamera. Hihingi ka ng pera, approval ng pera, pag hinanap yung dating pera, hindi mo ma-provide. Ganun ba dapat? Di ba kung si Inday Sara yan, ginisan nyo na yan. Kung si Inday Sara yung nagsabi na ganyan, sige po, ipoprovide na lang namin next hearing. Pucha, sigurado ko baka sinabi nyo, ba't hindi kayo prepared? Ba't hindi kayo prepared? Correct. Ngayon mo sabihin yun, let us stick to the plan. Let us stick to the plan. GG. Lingon, ba't nawawala yung report ng overall savings? Bakit? Saan nyo dinala? Patay tayo dyan. Pucha, si Kimbo nagka-stiff neck na. Uy, wala ba sasagot sa inyo? Tanginan nyo Hindi nalilistahan. Mga tarantado kayo Si Castro patayo. Si Castro, pucha, nagpa-makeup pa naman yan kay Porinaria Paz. Napatayo. Sabi niya, putang ina, tayo muna ako. Baka tamaan ako rito. Mukhang magugulpi yung idol kong magugulpi yung idol kong si Kimbo Pucha, bigla nagkaroon ng tawag si Tumakas. si Franz Castro. Sabi niya, may gulpi yan Napatayo si Mokong